operator ng diskwento sa public utility vehicles maging sa mga sasakyang ginagamit sa delivery services simula po sa Lunes. Sa gitna po yan ang nakaambang panibagong malakihang taas presyo sa petrolyo. Saksi, si Ian Cruz. Naglalaro sa 14 na piso sa kada litro ng diesel at 7 piso naman sa gasolina ang posibleng taas presyo na sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Kung sakali, posibleng pumalo sa halos 130 pesos kada litro ang presyo ng diesel at mahigit 105 pesos naman sa gasolina. Dati nakakauwi pa ng 1,000 mahigit. Ngayon po? 500 na lang. Minsan po wala. Ano pa, bawas. Dati po sa iba kami nagpapagas. Ngayon, sinusuyo na po namin kung saan po murang diesel para po makatipid ng konti. May uuwi na nga lang sa probinsya kung masusundan pa ang pagtaas. Doon yung pamilya ko po eh. Kung ano yung, kasi anihan naman doon. 2.49 billion pesos ang iniutos si Pangulong Bongbong Marcos para sa fuel subsidy program ng DOTR na ibibigay sa huling linggo ng Marso. Hiwalay pa yan sa ayuda ng DSWD na sinimulan ng ipamahagi sa mga tricycle driver at ipamimigay rin sa ibang transport worker simula sa susunod na linggo. Sa pag-iikot ng Pangulo sa pabrika ng mga dilatang pagkain, tiniyak niya ang supply at pagiging stable ng presyo ng pagkain. Maayos naman ang stock natin at bukod pa ron ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices, no, hindi muna basta hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan hindi magagalaw yung presyo. Iniutos din ng Pangulo sa Department of Trade and Industry na bantayan ang presyo ng iba pang pangunahing bilihin. Nakatutok po kami dito sa mga groceries and supermarkets to make sure that there is no price increase for basic necessities and prime commodities. Isinabay rin sa utos ng Pangulo ang paglalabas ng mahigit 18 billion peso budget para sa mga DPWH project at mahigit 300 million pesos na pondong sagot ng gobyerno sa mga proyektong inaalalayan ng mga pondo mula sa ibang bansa. Ayon naman sa DOTR, simula sa Lunes, 2 buwang magbibigay ng diskwento sa toll ang ilang tollway operator para sa mga Class 1 na PUV, Class 2 na pampasaherong bus at Class 3 na sasakyang ginagamit sa delivery services gaya ng truck. Posible pa raw yan ma-extend. Depende sa sitwasyon. Naglabas na rin ng fare matrix ang DOTR para sa pasay sa MRT3 at LRT2 na may 50% discount ngayong mahal ang petrolyo. Yung projection namin, we stand to lose around 35 million monthly. Ito yung tinatawag natin na income opportunity loss. Sa Martes naman sisimula ng pamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga driver ng TNVS, jeepney at delivery service. Makatatanggap din ang mga motorcycle taxi rider ng ayuda simula March 28. Ayon sa DSWD, pagdating sa mga city bus drivers at mga driver ng regular na mga taxi, ang DOTR na raw ang bahala sa kanilang ayuda dahil manageable naman daw ang kanilang bilang. Kahit holiday, pinalawig ngayong araw ang pamahagi ng ayuda sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Pero may mga tricycle driver pa rin hindi pa nakatatanggap ng ayuda dahil wala raw sa listahan na inayos ng City Hall. Ako po, wala pa po hanggang ngayon, 4 na araw na po eh. O anong makukuha namin? Nag-aantay kami ng sawala, mukha na kami kawawa. Magsasabit uli kami ng listahan sa DSWD. So inaayos na namin to, yung mga listahan mag-open uli. Kukunin uli namin sa mga presidente ng TODA kung sino pa sa mga miyembro nila ang hindi pa nakakatanggap. Sa Quezon City, naghihinagpis ang pamilya ng tricycle driver na si Jimmy Gariga. Pumanaw siya kahapon nang hindi pa nakukuha ang inaasahang ayuda. Ayon sa kanyang anak, 3 dekada na siyang namamasada bilang kasapi ng Batasan Tricycle Operators and Drivers Association. Nasa listahan naman anya ng benepisyaryo ang kanyang 61 anyos na ama. Sobrang bigat, sir. Lalo na ngayon nandiyan si Papa. Hindi niya man lang naramdaman or nakuha. Si Shekina ang pumila para sa kanyang ama simula noong Martes dahil March 2 pa, pabalik-balik sa ospital si Jimmy. Yung time po na yon, sabi ko, Pa, may ayuda ka. Sabi ko, kaya mo mag-sign? Nag-sign po siya for authorization. Kahit hindi niya po kaya, hindi niya magalaw. Pinilit niya po. Pero kahit bitbit niya yan at ang medical certificate ng kanyang ama,
hindi raw naibigay kay Shekinah ang ayuda. Nagturo-turo na po kung sino pong pwedeng kakausap sa akin dahil nga po, si Papa ang nasa master list pero ako po yung mag-sign. Bawal daw po yun. Okay lang naman po kahit di nakuha ni Papa yung payout. Pero sana po sa susunod, maging case-to-case basis. Nalulungkot kami sa pangyayari. Hindi ko alam tong particular case na to, but we'll look into it on how else we can improve the system. Pero sabi ng DSWD, iniiwasan daw kasing mapunta sa iba ang para sa totoong benepisyaryo. Kawawa rin naman yung tao namin dahil in the sense na pagka nagkamali siya, let's say may tinanggap siyang authorization because pinakita to, pero in the end, nag-claim yung tao. Ang mananagot sa liability na yon yung paymaster. Kung may nagkasakit o may makatwirang dahilan, maaari pa ring makuhang ayuda sa itinakdang panahon. Hindi naman ibig sabihin hindi ibibigay sa kanya. Mag-schedule kami ng multiple special payouts. Nagtungo na ang DSWD sa burol ni Mang Jimmy para makuha ang mga requirement para sa burial assistance. Nabigyan din siya ng medical assistance noong nasa ospital pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.